So, what's up sa inyo mga ate at kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik tayong muli dito sa Rise Ragnarok Crossover. So, mga ate at kuya, alam ko, hindi pa nag-update yung laro, no? Alam ko nag-abang yung iba sa inyo kagabi. Ako din nag-abang, okay? Hindi ako nagparangkap kagabi kasi akala ko mag-update na and kailangan ng high rank para dun sa event. Pero, huwag kayong mag-alala, may confirmation na yung update is darating pong mamayang 5 AM, okay? Ibig sabihin bukas pa po yung update, 5 AM, yung Halloween update natin, okay? So, ang reason lang siguro bakit natagalan to, dahil siguro may inayos pa sila and may mga bagong leaks na, may bagong leak kasing lumabas. Siguro konektado doon para sa mga rewards na makukuha natin dito sa event, which is pag-uusapan pa natin mamaya. And ang gagawin muna natin, isimulan muna natin to sa mga pa-wash out. Okay, para sa update lang no ng ating paglalaro dito sa Ark. Currently level 369 na po ako and rank A na po ako. Okay? Rank A na po ang rank ko. Nagpa-rank up na ako kanina para lang makahabol ako sa mga S rank. Bala ko magpa S rank today kung kakayanin, pero kakayanin yun kung magpupuyat ako, pero bala ko matulog, ayoko magpuyat. So baka mag-stop ako sa 900 rank A. Then pagtapos na lang siguro ng Halloween event or pag medyo okay na ako, doon ako magpapa-rank S, no? So anyway, check na natin tong mga leaks na connected sa Halloween event. So mga atit kuya, nandito tayo sa Discord ngayon, no? Actually madami pong leaks. Alam ko na ano ko na to sa live. Madami pong leaks dito para po sa future content. Ito nga, ano ata to yung sa Ragnarok. Ano tawag doon? Yung Records of Ragnarok. So madami na, as in madami na pong leaks para sa paparating na iba pang part ng laro kung makikita nyo. Pero ngayon kasi ang focus is yung Halloween. So yung Halloween lang yung titignan nating mga leaks, no? So yung unang leak na related sa Halloween is etong sinasabing bagong enemies na paparating. Sabi dito ni Fidos, they will be only available for limited time, which is yung Halloween event. And makikita nyo, pag tinignan natin maigi yung mga enemies or kalaban na bago, merong ghost, tapos merong skeleton, okay? Ngayon, hindi ko alam kung ano tong sa tabi ng ghost na parang, ewan ko kung ano yan, parang ewan ko kung lantern yan or cosmetics lang, pero siguro yung ghost pati tong skeleton is yung isa sa mga bagong enemy na makakalaban natin ngayong Halloween. Then, next doon is yung isa na namang part ng, another mob na naman siguro for, for Halloween. Feeling ko ito yung magiging boss ng Halloween, okay? Yung may jack-o'-lantern na ulo. Ito yung magiging boss para sa Halloween team. Then yung the rest is yung parang mga normal mobs na pwede nating kalabanin sa dungeon. Then next leak mga atit kuya is yung portal or team dungeon. Sabi dito, sneak peek scenario prepared for the event. So, ang isa lang naman yung naisip ko dito is yung Halloween event. So, makikita nyo yung itsura ng portal is medyo orangey na reddish. So, para siyang infernal tower na portal, pero sobrang laki, no? Kung i-compare nyo doon sa blue portal, sobrang laki nito, tong orange na to. So, ito ata yung magiging natin, portal for Halloween, okay? Siguro every event may iba't ibang portal na kulay unless na ulit-ulitin lang nila yung asset or Pero feeling ko magkakaroon ng iba't iba. Pero ngayon, ito yung theme for Halloween. So ganyan yung kulay niya. And yung isa sa pinakabagong leak is ito, okay? So panoorin natin. Sabi dito, sneak peek new exclusive Halloween reward or Halloween chest. Actually, Halloween chest nga lang to eh. So, tignan mo na pala natin, no? So, makikita natin, Halloween chest, rank E. Not sure kung placeholder lang yung rank E kasi pwedeng wala siya talagang rank, lahat is pre-press lang or may rank siya depende sa mag-host. 'Di ba? Alam niyo naman kunyari ako yung mag-host, rank A ako, lahat ng chest is magiging rank A. Ang problema doon
kapag hindi nyo rank yung weapon or item na nakuha nyo, hindi nyo po magagamit, okay? So, walang kwenta pag ganun. So, maganda siguro pag gento, sumama kayo sa mga karank nyo. Pero okay rin naman sumama kayo sa mga high rank para at least in the future, di ba? Meron kayong high rank na makukuhang gamit. Anyway, balik tayo. Panoorin natin yung video na shinare ni Pydos, no? So, i-open nyo yung Halloween chest. So, walang laman, no? Wala siyang pinakitang laman or item. Siguro ayaw nilang i-sneak peek kung ano yung item na pwedeng makuha. Pero may laman yan for sure. So again, ulitin ko, 5 AM po ang update. So papakita ko sa inyo yung announcement na ginawa ni Pydos. Sabi ay Halloween Part 1 out of 3 beta. Ibig sabihin, 1 out of 3, meron pa tayong 3 Halloween part. Okay, ito yung una nating Halloween part. Sabi dito, the Halloween season will arrive in Ark. And with it come your chance to earn exclusive rewards available only during this limited event. Join the event, complete the Halloween challenges, and claim your item before the event ends, because when it ends, the rewards will be exclusive items. They'll become rare items and will hold real value in the future updates. So ano bang ibig sabihin nito? Dito muna tayo sa part na to. Ano bang ibig sabihin nito, Kuya Len? So, kung napansin nyo mga tit kuya, may trading icon po dito sa gilid ng mga UIs natin. In the future mga tit kuya, pag nag-official release siguro, magkakaroon tayo ng trading, which is, yung lahat ng makukuha natin or lahat ng naglaro ngayong Halloween update is magkakaroon po ng exclusive Halloween items, no? Pagdating po ng in the future official release, syempre hindi na to makukuha. Wala na kayong ibang way kung paano makuha to. Makukuha nyo lang to sa mga tao or players na nag-participate nitong Halloween update sa beta. Okay, beta pa lang to, tandaan nyo, kaya ito pa lang yung meron tayo. So, madami-dami na. Actually, madami na tayong kahit pa paano magagawa kapag nilabas na tong Halloween. Kaya sabi ko sa inyo, malaki yung potential nitong larong to kapag tumagal kasi may trading. Diyan papasok syempre, alam ko, papasok din yung black market diyan, pero papasok din yung buy and sell sa mga ano diyan, yung parang kailangan ng extra. Syempre, pwede kayo kumuha dito while naglalaro din kayo at the same time. Kasi yung mga items sa mga gentong laro or gentong genre is mahal po, okay? Yung mga MMORPG na genre, almost MMORPG na nga to. Medyo mahal yung mga items dito. Especially kapag naayos na nila yung item. Ma-adjust nila yung power, ma-adjust nila yung anything related na pwedeng magpalakas ng character nyo, no? Magiging importante sila in the future, no? Especially na exclusive items tong mga Halloween na to. Then, yung last na titignan natin mga titkuya, yung sabi nila dito na your feedback means everything to us. We're carefully listening to everyone's suggestion to keep improving and building the best content possible for the entire community. Then, yung date nga ng ating Halloween update. So, makikita nyo, 5 AM. Okay? Siguro bonus leak na lang, no, mga atit kuya. So, nabasa ko sa Discord, sa chat lang nung mga, kasama ata sa testing server. Magkaiba kasi yung testing server tsaka beta server. Sa testing server daw is meron ng tank. Okay? May tank class na doon. So, hindi ko alam kung paano niya i-shape yung meta natin ngayon. Kasi, currently, masyadong OP ang assassin, okay? Kahit naman yung mage OP ngayon kasi yung mga monster ngayon is kaya naman bawasan yung mga level 1000s or high level na character, pero ang lalambot nila, no, nawa one shot ng assassin, then parang wala masyadong grace kapag mag-isa ka lang, tapos kaya walang naggagamit ng healer kasi hindi naman masyado kailangan. Kasi nga, hindi naman sila mapatay ng mga mobs unless mag-lag sila or AFK. Siguro doon lang sila mamamatay. Pero kung i-adjust man nila yung mga mobs ngayon or kalaban, siguro maganda pakunatin nila or in-nerf ng konti yung third skill ng assassin kasi sobrang lakas talaga noon mga tikuya kung di nyo pa natatry mag-assassin kasi one shot niya lang halos lahat kapag nagda-dungeon kayo. Pero lang sa boss, syempre hindi niya ma-one shot yun, pero 50 to 60% nababawas niya kagad dun sa spider boss.
Then everything else is one shot niya na, no? Kaya ang bilis mag-grind kapag naka-assassin kayo. So yung tank, magandang kung gawin man nilang palakasin yung mga mobs. Yung tank kasi, siya yung mag-aggro, then yung mga mage and assassin, sila na yung syempre yung magde-deal ng damage. Hindi na nila kailangan mag-front, okay? Kasi kung yung tank magkakaroon ng aggro skill, ibig sabihin ba, lahat ng enemies na nandun sa, sabihin natin yung lahat ng enemies sa area na yun is maa-aggro niya. Then, ang gagawin na lang syempre ng mga damage dealer is patayin yun, 'di ba? Yung tank na yung bahalang sumalo lahat ng damage. And yun, sana I hope maglagay din sila ng mga passive skills para sa mga classes, no? Kahit 2 to 3 passive skills. Kunyari, sa assassin, pag patalikod mong tinitira yung mga kalaban is may additional kang 20% damage, which is yung backstab. Then, pag tank naman, may additional kang HP and defense, sabihin natin ganun. Or mas mataas yung bigay sa'yo na vitality. Or mas mataas yung cap ng vitality mo. Kunyari dito, normally kapag, di ba normally ngayon 1,000 lang yung 1,000 lang yung max. Kapag tank ka, dahil sa passive mo, umaabot siya ng 1,500 to 2,000. So, ganun mga passive na ganun is pwedeng mag-shape ng classes ng mas maigi. Kasi ngayon, sobrang ano lang, kahit anong karakter or class gamitin mo ngayon, as long na may damage is makunat na, okay? Kasi nalalagyan mo lahat ng stats mo ng tigwa 1k kasi madami kang stat points. Pero kung magkakaroon ng increased cap or additional na ano, depende sa passive nila, mas ma-shape up yung meta ng mga classes, no? Mas madidistinguish natin na yung assassin is for burst talaga, and then yung mage is for control, okay? Kasi yung mage may ano siya meron siyang gento, then halos lahat ng attacks niya may burn, tapos may ano pa, may mga yun, may burn. Then yung healer, please pakibago yung healer, wag naman yung self heal, ay wag yung self revive, gawin naman sana ng team revive, no? Yung parang pipili ka ng lowest health teammate mo, tapos yun yung ire-revive mo. Pangit nung self revive sa healer. So yun lang naman lahat ng infos and leaks na mabibigay ko sa inyo para sa paparating na Halloween. Ang masasuggest ko na lang mga kuya is magpa-level kayo, okay? Bago mag 5 PM, please huwag kayo mag-rank up. Kasi baka mamaya kailangan din talaga ng high level. Hindi naman kayo mabubuhat ng iba dyan kasi magpo-focus na po sila sa Halloween event. Okay? Unless na iba yung time for Halloween portal. Kunyari every 1 hour yung Halloween or every 20 minutes or specific time. Basta hindi tatama sa normal dungeon portal, yun, pwede kayo i-carry. Pero pag tatama kasi, wala po makakapag-carry sa inyo kundi sarili nyo lang. So maganda, mag-save muna kayo ng level, huwag muna kayo magparang cap, lalo na't parating na yun. Pero kung kaya nyo mag-grind, go. And kung may tutulong sa inyo mag-boost, go lang din. Kasi ako, nag-rank up na ako ng A kasi nga kaya kong mag-grind hanggang mamayang gabi papuntang S-class. Ewan ko kung magpapa-S ako, pero kaya ko magpa-S-class ngayon. Titignan ko na lang kung gugustuhin ko kasi 5 AM yun, unless magpuyat ako. Pero ang plano ko hindi talaga magpuyat kasi hindi naman talaga ako nagpupuyat. 1 rank per day lang naman yung ginagawa ko talaga. Pero yun nga, masasuggest ko mga kuya, kung ano kayo, magpa-participate kayo para sa event na to na merong exclusive rewards nga hindi nyo na makukuha kahit kailan. Wag muna kayo magpa-rank up, i-stay nyo muna yung level nyo, no? Konting taste lang, antayin nyo na lang siguro kapag medyo okay na, no? So yun lang, no, mga kuya, meet natutunan kayo and naanohan nyo naman yung naintindihan nyo naman yung mga pinagsasabi ko. Hanggang dito na lang ako, mag-grind pa ako, so kita-kita na lang tayo sa Halloween update mga ate kuya. So yun lang, no, ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye bye.